Hey, what's up guys? A quick Bitcoin update and konting ano lang tayo, no? Crypto market overview, no? So, ano nangyayari, no? So, from previous video na sabi natin, so magkakaroon lang tayo ng chop, no? Pag sinabi natin chop, range, no? So, kapag may range, ang kailangan mo lang hanapin mo yung area of liquidity, okay? So ngayon, kung papansin mo, si Bitcoin, so naglalaro lang sa Monday range from previous Monday range, no? So itong linya na yan ay may Monday range, no? So doon lang siya nagpe-play. Ito mo, tinamaan tong Monday high, nagkaroon ng downside. Ngayon, sinalo ng weekly open. Bullish po ako, no? So bullish po ako from this area, no? So kung papansin mo, nag-post po ako na trap to, no? Trap. So, pag sinabi natin trap, ano? Ito po ay dating resistance na nagkaroon ng flip, no? Kasi ito nagkaroon tayo ng downside move dito Nagkaroon tayo ng fear. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng reclaim. Ano? Pag sinabi natin reclaim, bumalik sa range, no? Kasi pag nasa range, do not expect expansion or else matatrap ka, no? Pag natrap ka, wala kang lalabasan dyan, ano? So, ngayon, okay. So, una, okay, so naka-entry tayo dito. And then, mid-zone. Ang mid-area niyan ay this area, no? Ngayon, ang tanong, hanggang saan yung pwede niyang puntahan? Okay, no? So, meron tayong entry din dito, no? Which is Monday low. Nakita niyo po yan? Monday low and then top dito. Then top dito, no? So ngayon ang tanong, hanggang saan possible dito sa 44,600, no? 44,500 to 600 or 800. Yung area na yan, value range high, no? Value area high. Parang value area high, no? Yung tawag diyan, no? Okay, so mali pala yung Lego, value area high. Ano yung value area high, no? Tama ba? Ano? Sorry sa term, no? Kasi hindi nakakalimutan ko yung term. Value area high. Tama, value area high, no? And then ito naman ay value area low, no? Area low, no? So, yan yung range using volume profile o yung tinatawag kong ghost range, no? So, ngayon, nandito tayo above point of control. Okay? So, ano yung point of control? Ito yung pinakamataas na volume sa range, no? So, ngayon, nandun tayo sa taas. Pag nasa taas tayo ng point of control, ibig sabihin, yung area na highest volume ay nagsisilbing support, no? So, kaya siya, tinutulak niya pataas dito sa area na nakita mo dito, meron din tayong anchor VWAP na nagsisilbing support, no? So, I still believe na aabutin niya tong value area high, no? Na 44,000, ano? Or, kung pala rin, no? Possible take out tong high na to, no? Which is 48,000, no? Kasi, everyone is expecting magkakaroon tayo ng downside move, Yun yung in-expect ng karamihan. Why? Because historically, nagkakaroon ng drop before halving, no? So, nagkakaroon tayo ng drop or shake out na tinatawag. So, ilang beses tayong na-trap sa ganyan, no? So, ngayon, yan yung reason kung bakit naka-entry na ako sa alts, no? October, November, naka-entry na ako sa alts. So, 2x, 3x. Ang ngayon, syempre, nagtira ako just in case magkaroon ng shakeout, no? Tandaan nyo, pag nagka-shakeout yan, pag bumulagta si Bitcoin, bulagta din yung altcoins nyo, no? Pero, okay, so, pag naman naiwan ka, no choice ka, no? Mapapabili ka ng nasa taas. So, anong kailangan mong gawin? Magkaroon ka ng plano. Paano yung plano? Okay, ako kasi, ang ginawa ko, no? Kasi hindi ko naman matatime yung bottom, Mahirap i-time, kapatid, yung bottom. Kasi, future prices yung hinuhulaan mo, Kung ba, ina-analyze mo, mahirap po yun. So, anong gagawin mo? So, mag-set ka ng strategy mo, no? For example, bibili lang ako hanggang July 2024. Bakit? Kasi usually, after July 2024, nagkakaroon na ng upside move. Nagtitrend na yung market. Pag nagtitrend na yung market, hayaan mo na yung spot na bili mo gumalaw. Ang gusto mo lang naman, mayroon kang maitanim para may aanihin ka when it comes to
pagka peak na ng bull run. Okay? So, make sense? So, kasi hindi mo maitatime yung bottom at hindi ka naman lagi may ready funds na, bibili ko, meron ako 100,000 USD, bili ko na dito. Hindi ho, no? So, kailangan mo yung paghandaan. So, bibili ka dito sa area na to, no? For example, from October 2023 to July 2024, every dip, bibili ko. Or kung magaling ka sa futures, regardless of the price, kapag ka kumikita ko, i-rotate ko, no? So, ganun yung gagawin mo. Ngayon, May 2025 to October 2025, which is historically, lagi nagse-sell off dun sa area na yun, no? So, bebenta ka ron, no? May to October. Gawin mong area yun kung saan ka magbebenta. Tapos yung laban, hindi ka mai-stress. Ngayon, ano yung kasi meron tayong dapat na 3 account, no? For me, bibigyan ko lang kayo ng advice, no? Para hindi kayo nahuhula ng gagawin. So, dapat meron kang spot, meron kang swing account, at meron kang yung leverage account, no? So, ako kasi, pinakamalaki ko dyan, syempre, spot, which is around 70 to 80% ng portfolio ko, spot, no? Sumunod dyan ay swing, no? Sa swing account, ito yung pinaka-highest reward sa lahat ng investment mo, no? Yung swing. Kasi ako sa swing, high leverage, max leverage. Tapos, malaki yung risk ko doon kasi swing yun eh. So, medyo matagal ang hintay. Meron akong strategy iba gamit ko. Hindi range yung gamit ko doon. Pag swing, tandaan nyo, for expansion lang yon. Hindi ka pwede mag-swing sa range, no? Sa range, liquidity area lang ang pwede mong i-trade. Hindi ka pwede mag-expect ng expansion. Magra-round trip yung price doon, ano? Hindi ka magiging profitable doon. So, ang gagawin ko, meron akong swing which is intended for expansion move ng market, and then yung huli ko ay yung leverage trade o yung range trading ko every week, no? Kasi meron tayong range every week na tine-trade natin. So yun, no? So ngayon sa range trading, yun yung yung medyo meron kang sistema. What do you mean by meron kang sistema? So meron ka at least 2 to 3% risk per trade, and then yung position sizing, no? So, risk lang ako. For example, mag-risk ako ng $50 dito, kita ko ng $150 to $200 per range, no? Gaano kadaming coins yun, no? For example, makalimang trade ako this week. Sabihin natin 5 wins, 2 sabihin 2 losses or 3 losses. Sabihin natin mag-net ka ng ng $400 to $500 a week. That's very good, no? Sobrang ganda nun. Then rotate sa swing. For example, 300 sa swing or 300 sa spot, 200 sa swing, or 400 sa spot, 100 sa swing. Okay? So, ganun yung gagawin mo. Malinaw, no? So, sa range trade, okay? So, hindi naman 100% win rate yan para, no? Lahat naman ng strategy may weakness. So, for example, nanalo ko, ulitin ko for example, nanalo ko ng 5 trades. Natalo ko ng 3. Nagneto ka na, for example, at least $200, $400, $300 a week. Maganda na yun, kapatid, no? Hindi ka na manghihinayang doon. So, ang gagawin mo lang, i-rotate mo yung kikitain mo doon sa spot, and then i-rotate mo yung iba sa swing, no? So, more on spot, then rotate sa swing. Ngayon, bakit kailangan mo pa ng leverage trades every week, no? Nakaka-stress lang yun. Tandaan nyo, no? Paano kung matalo ka sa swing? Inasahan mo masyado yung swing. Wala, nasayang mo yung movement ng market. Lugi ka doon, no? Lugi ka doon. So, kailangan meron kang operational na trades, and then meron kang swing na high reward, pero hindi mo kailangan gaanong bantayan. Or kailangan, for example, tinrade mo ngayon, wait ka 3 months, 4 months bago ka no? Or yung cycle, no? Kung alam mo yung cycle na tinuro ko, no? Pero hindi ko siya ituturo sa public kasi content ko yun sa paid group ko, sa paid tutorial ko, no? Okay, so yun yung swing. Ngayon, ang tanong,
for example, nagbenta na ako nakatapos na akong bumili hanggang July 2024. Ano nang gagawin ko? Siyempre, straight from July onwards, puro futures trading ka na lang nun at swing, no? Mas fokusan mo na yun. Huwag mo nang galawin yung spot mo. Kalimutan mo yon. Then mag-alarm ka ng May, ibenta mo kapag maganda yung presyo. Ganun lang kasimple. Hindi maganda, hold mo ulit, no? So ganun lang siya kasimple. Pero tandaan niyo po, no, pagka nagbenta ako, bebenta ko yan lahat. Kahit na lugi ako sa iba, for example, hindi gumalaw yung iba kong binili, which is lahat naman ng kinol ko dun sa may private group ko po. Lahat yun nag times 2 na, times 3 na, no? So kung nasabayan nila ako nung pinost ko yun, no? Pero syempre kailangan ng tawag dito, konting syempre puro mid caps yun. Why not, mali mo times 5 times 10, no? Okay. Ang mahalaga lang naman sa akin, merong organize yung sistema. So meron akong leverage trades, then rotation, no? Kasi kung walang ganun, wala, no? So promise wala. Kasi aasa ka sa mga one time big time trades, tapos ilang stopped out ka na. Diba? So, kailangan talaga may sistema, no? So, yun. Tapos, diversification ng pera mo, no? For example, nagte-trade ka. Ako kasi usually, hiwa-hiwalay, kaya medyo choppy itsura nung accounts ko eh. So, meron akong swing, tapos meron akong leverage. Magkahiwalay yun. Kasi sa swing, tinatry ko yung YOLO trades, no? So, minsan, for example, nag-trade ako ng ganito, i-expect ako ng at least 10:1, no? No, pero YOLO trades yun, max levels, max margin, no? Siyempre, may position sizing na hindi ako maliliquidate hanggang matamaan yung stop loss ko, no? So, usually, ganun yung ginagawa ko. So, yun, no? So, ulit, market overview. Expect ako na medyo aangat pa dito sa value area high. Kapag nangyari yun, I expect baka magkaroon tayo ng continuation to the upside. Pero, kapag yung price na to, hinit tong week 3 low, nag-trade sa baba, that means still ranging pa rin tayo, no? So, pagka ganon, trade the range, no? Pumera lang tayo ng pumera sa range and then rotation lang ng pera, no? So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Nagkaroon tayo ng ng up season, no? So, nung nagkaroon tayo ng up season, syempre meron lagi yung correction o breather. Doon, syempre, magcha-chop yan. Medyo matagal na chop yan, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo mag-trade ng range kasi wala kayong magagawa kapag hindi kayo marunong mag-trade ng range. Sa ganitong market, paano gagawin mong trade yan? Ang market, kung hindi mo alam yung area kung saan ka papasok, mag-e-exit dyan, magra-round trip lang yung entry mo, no? So, yun lang muna, no? Ngayon, kung papansin mo sa market, medyo successful tayo ngayong week. Meron tayong losses, pero more on alts trade, medyo successful tayo, no, sa trade. So, ang naging magandang ikot ay yung Ethereum coins. Bakit natin nakuha yung mga Ethereum coins trade, no? Una, napansin nyo to, nung nag-drop si Bitcoin, ano ginawa ni Ethereum, no? Pakita ko sa iyo ginawa ni Ethereum. So, ginawa ni Ethereum nung nag-drop si Bitcoin, sinalo ng weekly open. Nung sinalo ng weekly open, that signifies na may strength yung coin. Hindi mo kailangan ng dominance dyan. Nagpakita na agad siya ng strength, no? That's why pinasukan ko si OP, si ARV, I think LDO, no? Lahat yung mga Ethereum coins, no? So, yun, no? Meron ako stop out sa, I think, inch, no? So, medyo alanganin ako sa inch trades ngayon, no? Pero okay lang, talagang nagkakaroon ng talo, no? Hindi ba pwedeng puro panalo yan? Tapos, meron akong mga trades na, okay, so, nag-half profit, tapos, bumalik sa entry price ko. Lagi ako naglalagay ng stop loss entry price pagka umakyat na ng weekly open, eh. So, kalahati lang, ganon, no? So, pero, it's okay, no? Ganon talaga. Medyo masyadong choppy kasi nagkakaroon na ng compression, masyado nang maliit yung yung range kapag kaganon kasi medyo ang pangit na ng galaw ng altcoins talaga, So doon ka aasa kung nasaan yung flow ng pera, kaya medyo nakagawa pa rin tayo ng pera this week. So ngayon, yun, yun yung dahilan kung bakit nakuha rin natin yung mga Ethereum trades, For now, okay, so bumabagsak si Bitcoin, pero kasi ang entry ko diyan ito. Okay, so nakapag-take profit na ako sa tatlong trade. Ito kasi dito ako nag-start. Okay, so nakapag-take profit ako sa mid area.
And then nag-trade din tayo dito 1 2 ito lang yon 1, and then ito yung entry ko, yung sa weekly open reclaim. Pero ito pa lang siya, no, hindi pa siya gaano gumagalaw. Tandaan niyo po, no, nasa higher time frame tayo, no. Hindi ko na pinakalaking ginanya, no, para magmukhang malaki, no. So, yan. Kasi gusto ko nakikita ko yung bigger picture, no. So, yun lang kapatid, yun lang muna. Wala namang gaano nangyari, no. So, yun, trade range lang, no. Kapag ka trading the range kasi medyo maselan, pagka entry mo, umakyat sa weekly open, kakaroon nyo ng push, lagay mo agad yung stop loss mo sa break even, kasi usually it's either magpapump yun hanggang Monday high or previous week high, depende sa strength or flow ng pera na ipapasok sa altcoins, or minsan magdadry yun tapos biglang magdadump kapag konting galaw lang ni Bitcoin. Kaya kapag ka ganun, wala tayong magagawa. Trading. Imagine, ranging, kumikita ka ng pera. Sino yung nakapag-trade ng range, no? Okay? So, yung mga puro up lang, kumikita lang, pag up yung market, stress na stress sila pagka ganyan yung market kasi mahirap pasukan yan. No? Meron okay. So, yung ID, okay. Nasa ko yan, no? Nasa spot bags na pinost ko November. So, bagsak yung presyo nung pinost ko yan. So, nag-pump ng 60% today. Binenta ko lahat yung konti lang yun kasi hindi ako gaano nag-expose sa Binance Launchpads dahil sa Binance kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa Binance sa Pilipinas, pero yun, binenta ko lahat nung natitira ko sa Binance kasi nilipat ko na rin sa ibang exchange, nagtira lang ako pan trade, nilagay ko lahat sa cold wallet ko yung kasi kakarating lang last month yung cold wallet na first time ko mag cold wallet, then yun, nilagay ko na lang muna doon, no? So yun nga, para sa mga nagtatanong kung meron pang Binance Launchpad, binenta ko na lang lahat, kahit mag 1,000x pa yun, wala akong pakialam na doon. So gusto ko na lang makawala sa dati ko pa hold yun, medyo ipit lang doon, mababa ko siya nabili pero parang hindi siya gumagalaw, same as sushi. So, meron ako sushi na spot, medyo ipit din. Sa spot yun, normal na maipit tayo sa spot, no? So, pero konti lang naman yung ipit, pero pagka medyo umangat yung medyo ibenta ko yun. Kasi underperforming. Pag underperforming yung coins, ayoko hinuhold. So, yun lang mga kapatid, no? So, yun lang muna yung update ko. So, sunod-sunod na to, no? So, God bless yung mga kapatid. Tsaka pala, yung mga wala pang exchange, no? Meron tayong BitGet, tsaka OKX, no? So, para sa channel natin, patuloy lang tayo makapag-upload. Gamit lang nyo yung BitGet, then gagawa akong tutorial para magamit yun ng maayos. Tapos, sa mga gustong mag-enroll sa course ko na Supreme Range. So, ito pong course na yun, hindi po siya general knowledge na makikita mo sa YouTube or sa mga PDF, no? Kasi ako po gumawa ng sarili kong style. Strategy po yun, hindi po yun general knowledge. Kaya sa mga nagsasabi, tutorial na naman yan. Okay, so hindi ko po ibibigay ng free yung sistema ko, no? So, pero tinry ko share, pero merong compensation na sobrang mura. Hindi ho yung compensation, sa totoo lang gusto ko lang i-share din yung knowledge ko, pero doon lang sa mga invested din. Kasi kapag yan, binigay ko ng free, hindi yan siseryosohin. So, doon lang tayo sa seryoso. Okay? So, pero mag-share pa rin ako ng mga basic knowledge, overview sa market, pero kung gusto mo, okay, sobrang mura lang nun habang buhay mo nang magagamit. Okay, so yun lang mga kapatid. Yeah, God bless. Lahat naman ng nasa description. Check nyo na yung description. OKX, BitGet, tsaka yung mentorship ko. No? So yun lang. God bless.